Balikan natin ngayon si SkyDrive basura. Yun. Yung wirings nito, nagawa na natin siya ng rewirings. Bali malinis na. Harap mo hanggang likod, okay na yan. Yan. Malinis na yung mga linya. Yung mga putol na ikabitan natin. Tapos yung makina, na-testing na rin natin. May konting problema nga lang at medyo mausok kapag naka-high rev. Kaya ating i-repair muna yan para maging maayos. At ito yung kanyang mga gamit. Sa panggilid to mga kausay, yung kanyang clutch lining na ating kinalas, pudpud na, wala nang lining. Yan o, housing na lang yung natira. Yan, papalitan natin yan bago. Tapos ito yung kanyang torque drive na sobra ng kinain ng kalawang. I-restore natin to, kailangan natin siyang linisin. Tapos tiyagay natin para magamit pa. Kasi tinesting ko yung kanyang bearing, okay pa naman yung bearing niya. Tapos yung spring, yan na din yung spring natin gagamitin. Yan. Unahin natin linisin muna ulit yung panggilid nito bago saka natin yan ibalik. Kasi meron pa ako nakita mga dumi-dumi na tira doon. At yung kanyang mga play rings, i-retouch natin yan. Unahin natin muna siyang ikabit doon sa harapan. Kasi okay na yung mga wiring sa harap. Isa-isahin natin siyang ibalik. Lilinisin natin tapos i-retouch natin ng tie locks. Tapos palitan rin seat cover. Ito yung seat cover, butas na. Tapos ito mamaya, itong tambucho. Tingnan natin kung pwede pa yung tambucho niya. Kasi kinain na rin ng kalawang. Ano muna natin, ibabalik natin yung mga bearings yan sa harap. Tapos testingin natin yung mga ito siya, yung kanyang cover, palit na natin. Tapos nagpalit tayo dito mga switch. Yan. May hazard, tri switch, yung mga kinabit natin dito. At pagaganahin na natin yan. Pero gumagana na siya mga kusay, na testing ko na yan. Tinanggal ko na lang yung battery kasi low bat. Wala na yung charge sa battery niya. Then susunod natin dito, yung sa head nga pala, nalinis na rin natin yan. Tingnan yung kanyang head. Yan. Chinaga natin siya linisan para matanggal yung kanyang mga dumi. May balik siya sa parang bago. Hindi man totally parang bago, at least kita nyo naman, oh, napakakintab. Nilinis natin ang mahusayan. Tapos itong black, itong problema sa kanya, yung JBT niya na 61 napudpud na. Hindi ko lang alam kung hinasa to, talagang pinaluwag nila, pero maluwag mga kausay, kaya umuusok siya sa high rev. Maluwag. Tapos yung piston ring, hindi ko rin sure bakit binaliktad nila ng kabit. Yung second ring nilagay nila sa top ring, pinagpalit nila ng pwesto yung magaspang. Pagka nasa taas yung magaspang na yung mga kausay, talagang mapupudpud yung sleeve ng black. Ahasahin niya ng ahasahin dahil magaspang yan. Yan yung pangkaalis dapat yan ng langs, nasa gitna dapat yan. Okay. Sayang na sayang tong black na to. Napakamahal pa naman ang ganitong black na JBT. Sa mga online to, mabibili mo tong size 61 ng ano, siguro mga nasa 6,000, 6,000. Pero napudpod, ayan, oh. Hindi na natin siya magagamit kasi nga pag magagamit natin siya andar, kaya nga lang may usok. Yung usok niya is pag nag-revolution ka, halatang halata talaga, malakas yung usok. Pero kung minimal lang talaga yung usok na lumabas dito, ay hindi ko na siya siguro papalitan. Ayusin ko na lang yung settings ng kanyang piston ring. Yan, papalitan na natin yan. Nakabili na rin naman tayo ng bago na pampalit dyan. At yung piston siguro pwede pang magamit to. Ito namang panggilid, okay na yung panggilid niya. Napalitan na natin siya ng clutch lining. Yan, oh, TTGR lang yung ginamit natin dyan kasi yan lang yung stock natin dito. Wala tayong original na clutch lining. Matibay din yan mga kausay. Doon naman sa kanyang pulley, bola at saka backplate yung pinalitan ko, tsaka yung slider. So okay na yung panggilid niya. Isasarado na natin yan. Tapos lilipat tayo mamaya sa makina.
Yung ibang mga pyesa niya, lilinisin na rin natin. Bale, dito na lang sa kabitan ng grab bar, maglalagay tayo dito ng, magwe-welding tayo dyan. We-weldingin natin yan. Para hindi kumalas yung kanyang grab bar kasi umaalog na yan. Okay, ayan. Nagbago na ang itsura natin basura. Ito na si basura ngayon mga kausay. Yan o. Yan. Kinabit ko na yung kanyang bell. Yung bell niya, stock pa rin. Hinasa ko lang tapos pinintahan ko kasi para naman mawala yung mga bakas ng kinalawang. At para hindi na rin siya kalawangin sakali na siya mabasa ulit. Magkakaroon na siya ng proteksyon. Dito sa panggilid, hindi na natin natanggal yung mga mancha. Tinesting ko na ng steel brush yan pero makunat na. Tapos sa mugs, bakbak na yung pintura pero wala siyang bengkong. Yan ang kagandahan sa mugs ng Suzuki Skydrive, napakatibay. Kahit ilang taon, matibay pa rin. Yung pulley at saka drive base, nakaset na. Cover na lang ang ulang yan. At okay na yan. Nalinis na rin natin. Tingnan nyo ng mga crankcase nyo. Tsinaga natin linisan yan. Kumpara kung makikita nyo yung una natin siyang napulot, yung motor na to, talagang hindi na siya pakikinabangan. Pang junk shop na. Kinain na to ng kalawang eh. Tsaka pinaglaruan na ng daga. Yung kanyang mga pyesa at saka mga hose at linya ng wire. Ingat-ngat na. Pero tingnan nyo ngayon, nabubuhay na natin siya at pwede nang pakinabangan to pag napatakbo natin na paandar. Pakikinabangan pa to ng mga gagamit. Okay, next natin yung kanyang sa muffler. Nandito yung muffler niya. Medyo may kalawang. Yan. Check natin kung may butas. So dito sa pipe, sa canister niya, okay naman siya, no? Para siyang chicken pipe. OBR ba to? OBR. Sa pipe naman, okay pa rin, walang butas. Pwede pa natin itong magamit. Lilinisin lang natin tapos pinturahan ko to ng ng pag wala ko na bilhin Pilox, samurai na item yung ating bibilhin para mas makapit. Yan o. May crack siya dito pero hindi naman siguro makaka-epekto. Nandito nga pala yung kanyang black na 59. First time ko gagamit ang MTK kasi hindi talaga ako gumagamit ang MTK na brand kung paman. Pero wala tayong ibang stock kaya nakabili ako nito. Yan, shoutout kay How Do It MPI. Galing to sa kanya. Ang MTK na 59. Sana okay siya. Steel bore. Kaya medyo makunat. Subukan natin kung kaya natin tong pagganahin dito kay basura. Mukha naman siyang matibay at saka okay yung kanyang kondisyon. Okay naman siguro to. Yan, try natin sa kanya. Yung 59 kasi naka 61. Yung 61 nalalakihan ako doon pag ibinalik natin. Kasi nauna ko naisip kaya siguro nila pinaluwag yung 61 dahil nga sa compression. Nagbawas sila ng compression. Yun yung naisip ko na dahilan nila doon. Kasi maluwag siyang padyakan eh. Hindi katulad ng 61 talaga na sobrang kunat. Yun ang discarding ginawa nila. Dito naman sa cylinder head, naset ko na yan. Okay na yung valve packet niya, nakasa ko na yung valvula. Ikakabit na rin natin yan. So all goods na siya para siyang tunay na bago. Ito yung 61 niya na black. Napakalaki ng butas kumpara dito sa ating binili na 59. So sayang talaga, nang hinaya ko dyan sa JVT na yan. Napakamahal ng black na yan kumpara dito sa binili natin. Tumumurahin lang to. Yan, susubok tayo ng MTK na brand. Sipatin muna natin mga kausay. Pag nagkakabit kasi ako ng black, tinitingnan ko muna yung kanyang comparison dito sa loob. So okay naman siya, no? Ayan, no? Ganyan yan pag nakasalpak na sa ating motor. Yan ang itsura niyan. Yan sinusunog yung gasolina na may halong air and fuel mixture. Yan. Yan tawag yan combustion chamber.
Okay naman siya, ikakapitan natin para matesting natin kung ano ba yung magiging forma nito kapag ating naikabit yung 59 na block na yan. Sana all goods naman, oh. Eto't nating naikabit na. Nakakatuwang tingnan, mga kahusay. Napakalinis yung kanyang makina. Hindi mo natin siya na-restore talaga nung restore na parang mukhang bago. Sa akin palagay, mas okay na rin yung ganito kaysa dun sa noona natin siya napulot na puro kalawang. Hindi hamak namang mas makintab itong ginawa natin ngayon. Ayan, oh. Nilinis ko yung mga kahusay lahat ng parte ng motor na to. Kahit dun sa loob, hindi ko nga lang siya na gawa ng video yung paglilinis ko loob. Kasi konti lang naman yung mga pyesa nito sa loob ng makina. Pinashing ko lang yan, nilinis ko, tinanggal ko yung mga strainer. Tapos ito yung kanyang canister at yung pipe. Kita nyo naman, oh. Ang iba ng pintura ko dito ay Samurai na high temp. Yan. Makapit yan. Pagka mga high temp, kailangan mga branded yung gagamitin natin para mas madikit yung ating pintura. Yan. So okay na at ating susubukan to maya maya.